Gusto sanang sumali o makatulong ni George sa company nila dahil siya ay isang asawa ni Basil. Subalit nagalit si Galvan at ayaw niya itong pasalihin sa company dahil wala daw itong alam. Kaya pinaalis niya. Sa lungkot ni George at para siyang itchapwera, natabik niya yung larawan ni Basil kaya nabasag. Nagalit si Galvan dahil kaisa-isang larawan na lang niya daw kay Basil na alala ay nabasag pa. Sabi ni George, pwede niya man daw palitan niya na lang daw, ayusin. Sabi ni Galvan, hindi mo pwedeng palitan lahat dahil sa iyo. Kaya namatay si Basil, parang ikaw ang malas kay Basil. Yun ang sabi ni Galvan. Nagulat si George. Siya talagang sinisisi ni Galvan bakit namatay si Basil. Nasaktan si George ng sobra, kaya nasagot niya si Galvan. Sabi niya, hindi niya kasalanan na namatay si Basil dahil mahal na mahal niya ito. Ang kasalanan niya lang ay ang mahalin niya ng todo at sobra si Basil bilang asawa. Nasasaktan siya dahil siyang sinisisi ni Galvan. Lalong nainis sa kanya si Galvan. Sabi ni Galvan, umalis ka na. Huwag ka dito. O kaya ilinisin mo na lang yung kalat mo, yung nabasag mo. Sabi niya sa attorney, umalis na lang tayo dito. Lumipat tayo sa kabilang kwarto para mapatuloy natin ang pag-usap kung paano tuturuan si Sophia sa mga dapat na gawin niya para sa company. Inawat ni Sophia ang kanyang papas Galvan. Huwag naman sanang ganyanin si George. Huwag na lang pansinin si George. Kaya umalis na lang sila. Sobrang nasaktan si George sa mga sinabi ni Galvan dahil siya talaga ang sinisisi nito. Napaiyak na lang si George at naikwento niya sa kanyang nanay. Sobrang lungkot niya. Sabi ng kanyang nanay, todo support sa kanya. Huwag kang umiyak anak, nandito pa kami ng iyong kapatid. Mahal ka namin. Sabi ni George, bakit kasi namatay si Basil ng maaga? Yun tuloy, siya ay naitsapwera at siya na lang parati ang may kasalanan at sinisisi. Buti sana kung nabuntis siya at may naiwan sa kanya si Basil. Yan ang saloobin ni George. Kawawa naman talaga si George. Subalit, nadurugo si George at nadala siya sa ospital. At imposible talagang nangyari pero buntis daw siya. Nabuntis si George nang hindi niya alam. Kaya nasila ng kanyang pagbubuntis. Pero nang humingi siya ng pabor sa kanyang nanay na huwag isabihin kay Galvan. Ano kayang plano ni George? Isisikreto niya bang kanyang pagbubuntis? Sa halip na ma-excited siya, ipaalam dito para naman mabigyan siya ng importansya at hindi siya nalang parating sinisisi dahil natupad ang kanyang wish na magkaroon ng anak. Totoo kayang buntis siya? Abangan natin ang sumusunod na kabanata. Grabe talaga itong kwento ng buhay ng The Widower. Sobrang complicated. Hindi natin alam kung sino yung kriminal. Halos lahat sila pwedeng maging suspect. Si Vivian na nag-aambisyon na maging palacios at ubusin na lahat ng kapangyarihan at tataluhin rin pa si Aurora. Gusto talaga niyang maging siya ang the best dahil siya ay maging palacios. Subalit hindi naman siya papakasalan ni Galvan. Kaya sa sobrang hinagpis niyan, nag-iisip siya ng masama. Posible kaya siya yung ang kriminal? Dahil siya yung naghahangad ng kayamanan. Si Aurora naman, ano naman kayang kanyang problema? Bakit siya magiging kriminal? Dahil ayaw niya sa lahat ng mga tao. Gusto niya siya at ang anak niya lamang ang nagiging busy. Lalong tumatagal ay lalong nakaka-excited talaga malaman kung sino yung totoong kriminal. Talaga bang si Vivian, si Aurora, ang nanay ni George? Si George? Bakit kaya si George lahat at tinuturo? Siya yung biktima? Kawawa naman siya. Si Sam? Si Jericho? O kaya ang baliw na si Rebecca? O kanya yung mga boy? O kaya si
si Paco. Dahil sa kayamanan, lahat sila ay pwedeng maging kriminal. Nakaka-excited hulaan kung sino pa talagang totoong kriminal. Sino kaya? Abangan natin. Mas lalong tumatagal ay mas lalong nakakaabang-abang kung sino ang kriminal, ang tunay na kriminal. Sino kayang may malalim na dahilan? Pwede rin kaya si Galban dahil gustong-gusto niya siya yung magiging ruler. Si Aurora, nakakadito talaga sa kanila dahil lahat sila ay ganid sa kayamanan. Gustong-gusto nila sila ang maging ruler. Ano kaya ang tutunay na nangyari? Lalong tumatagal ay nakaka-excite talaga guys, no? Ang manood ng The Widow War. Imagine, yung dalawang best friend, si George at Sam, nag-away, tapos nagkita sa mansyon. Magpinsan pa ang kanilang napangasawa, muling nag-cross ang kanilang landas. Pagkatapos, maraming krimen nangyayari. Nakakatakot rin sa part ni Sam, dahil masela ng kanyang pagbubuntis sa mga nangyayari. Parang parati na lang siyang natatakot. Buti naman at hindi siya malaglagan ng anak. Ayan guys.